Mabuhay sa inyong lahat at welcome sa Balitang China. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga kaganapang hindi nyo basta-basta maririnig sa mainstream media, lalo na ang mga pasabog na balita mula sa bansang China na tila pilit ikinukulong ang sariling mamamayan. Alam nyo ba na ngayon sa China, ang paghawak ng sarili mong passport ay parang paghawak ng ginto, mahirap makuha, at kapag nakuha mo na, kukunin din sa'yo? Ngayon, maraming organisasyon doon ang nagsimulang mangolekta ng mga passport at nagtakda ng napakataas na requirements para lang makapag-apply nito. May isang kwento ng isang fresh graduate na may master's degree noong 2024. Isipin nyo, nakakuha siya ng 7 job offers mula sa malalaking bangko. Ang gaganda ng positions, mga management trainee at tech roles sa information centers. Pero alam nyo ba ang ginawa niya? Tinanggihan niya lahat. Bakit? Simple lang. Kailangan niyang isuko ang passport niya sa kumpanya. Siyempre, ang mga magulang, kaibigan, at kaklase niya, hindi siya maintindihan. Sabi nila, sayang naman, stable na trabaho na yan, disente pa. Ano ba naman ang isuko ang passport? Hindi ka naman madalas mag-travel sa ibang bansa. At totoo naman, galing siya sa mahirap na pamilya at sa unang 25 taon ng buhay niya, hindi siya nakatapak sa ibang bansa. Noong malapit na siyang groomweight, nag-ipon lang siya ng kaunting pera, mga 40,000 pesos lang mula sa kanyang internship para makapunta ng South Korea. Kaya hindi naman talaga necessity sa kanya ang pag-travel. Pero ang punto niya, addict siya sa kalayaan. Sabi niya, ayos lang na hindi siya mag-travel, pero ayaw niyang mawala ang karapatan niyang gawin iyon kung gusto niya. Ang definisyon daw ng kalayaan ay hindi kung ginagamit mo ang karapatan, kundi kung mayroon kang karapatan sa simula pa lang. Parang sa pera lang yan. Iba yung may pera ka pero pinili mong wag gastusin kaysa sa wala kang panggastos talaga. Magkaiba yon. Sabi ng mga kaibigan niyang nagtatrabaho sa bangko, pwede naman daw mag-abroad basta sumunod sa reporting rules. Pero sa kanya, labag yun sa pagkatao niya. Kung kailangan mo pang magmakaawa at magpa-approve para lang magbakasyon, ang haba ng proseso, baka pagdating ng approval, wala na siyang gana. At isa pa, iisipin mo pa kung sasamaan ka ba ng tingin ng boss mo dahil lang gusto mong mag-travel. Itong pagpapasuko ng passport ay isang paraan ng pagkontrol na lalong humihigpit sa ilalim ng sistema ng Chinese Communist Party CCP nitong mga huling taon. Ang logic nila, ang mga taong nasa mahahalagang posisyon tulad ng mga civil servants, guro, doktor, empleyado ng bangko at sundalo ay critical roles. Ang opisyal na dahilan para daw iwasan ang paglabas ng pera o capital outflow at political risks. Ngayong 2026, mas lalo pang humigpit. Pati ang mga ordinaryong mamamayan, damay na sa passport restrictions. May isang video pa nga online kung saan hawak ng isang lalaki ang passport niya at sabi niya, bukas, hindi na ito sa akin dahil huling araw ko na dito sa Malaysia. Pagbalik ko bukas, ibibigay ng travel agency ang passport ko sa local police station at sila na ang magtatago para sa akin. Napakasaya, di ba? Ang sarili mong dokumento, pulis ang magtatago. Sa susunod na gusto mong mag-travel, kailangan mong punan ng sandamakmak na forms, kumuha ng mga selyo at dalhin sa immigration office. Pagkatapos, ipapadala nila ang passport mo sa travel agency. At ang catch, pwede ka lang sumama sa group tour. Bawal ang DIY, bawal ang solo travel. Boring na nga, kontrolado pa. Kamakailan, kumalat sa internet ang isang form na tinatawag na Application for Exit Approval mula sa Wang City. Isipin nyo, kailangan ng selyo mula sa 5 level. Barangay, bayan, police station, public security bureau at anti-fraud office. Ipinapakita nito kung paano ginawang political review system ang simpleng paglabas ng bansa. Unti-unti nang binubura ng CCP ang karapatan ng mga tao na makita ang mundo at tila ibinabalik ang China sa panahon ng isolation. Noong Marso 31 sa Wugong City, Hunan Province, isang babae sa passport processing window ang halos maiyak sa hirap. Sabi niya, napakahirap kumuha ng passport ngayon. Ang daming requirements na parang imposible namang mabuo lahat. Parang sinasabi na rin nila sa'yo na huwag ka nang umalis. Ngayon, kailangan mong magpakita ng transparent financial records, kabilang ang transaction history sa WeChat at Alipay sa nakaraang taon, pati na screenshots ng lahat ng bank cards mo. Pagdating naman sa privacy ng communication, kailangan ng report na nagpapatunay sa lahat ng phone cards na nakapangalan sa'yo. At para sa social connections, kailangan mo pa ng guarantee letter mula sa isang domestic organization. Isang residente sa Changsha ang nagsabi na ang hirap na talagang mag-apply. Kailangan pang pumunta sa opisina para kumuha ng certificate na nagsasaad kung saan ka pupunta at bakit.
Kung tourism lang ang dahilan, i-check ang background mo, trabaho mo, savings, at pati hulog mo sa Social Security. Napaka-komplikado. May isang Mr. Wong naman mula sa Anhui na paulit-ulit na tinanggihan ang application. Sinabi sa kanya ng direkta ng Exit Entry Administration na ang application niya ay kailangan ng approval mula sa National Security. Ngayon, kahit yung mga permit papuntang Hong Kong at Macau, hindi na rin inilalabas. Talagang binubusalan ng paggalaw ng mga tao. Noong Enero 21, ibinahagi ni Leo Xiaonan na ang mga residenteng galing abroad pagka-uwi, pinapatawag agad ng pulis para magbigay ng statement at pilit na kinukuha ang kanilang mga passport. Sabi naman ni Mr. Huang mula sa Giyang, kapag nag-book ka ng international flight, tatawagan ka agad ng pulis para tanungin kung ano ang pakay mo at bakit ka aalis. May mga eskwelahan pa ngang nag-anunsyo na kapag nag-travel ang isang tao sa ibang bansa, bawal silang makipag-ugnayan sa mga foreign hostile forces. Bukod sa passport control, mas lalo ring hinigpitan ang pagbabawal sa mga taong nasa gobyerno na makipagkita sa mga kamag-anak o kaibigan na nasa ibang bansa. Noong panahon ng Cultural Revolution, ang pagkakaroon ng overseas connections ay isang mapanganib na label ebidensya daw yon ng pakikipagsabwatan sa kaaway. Maraming tao noon ang pinahirapan, tinanggal sa partido o ipinatapon sa probinsya para magtrabaho sa bukid. Noong 1970s, naging cool o desirable ang may koneksyon sa abroad dahil sa reform and opening up. Pero ngayon, ibinalik ng CCP ang takot. Ang mga nasa loob ng sistema ay nahaharap sa mas matinding kontrol at ang China ay nagiging semi-closed state na naman. Sabi ni Mr. Liu, na nagtatrabaho sa judicial system ng CCP, simula noong Enero, naglabas ng utos na ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga taong may overseas background ay itinuturing na panganib. Kailangang i-report ito at sa mas malalang kaso, kailangang putulin ang komunikasyon. Sabi ni Mr. Liu, ang kinakatakutan nila ay ang pagtagas ng impormasyon. Baka daw kasi kapag nakipag-chat sa mga kamag-anak sa abroad, aksidenteng masabi ang mga internal matters, tulad ng mga sensitive na balita tungkol sa mga corrupt officials na inaresto o mga insidenteng tulad ng Jiang Yosha case. At hindi lang ito sa pulis o korte, kundi pati sa mga municipal at district governments. May isang kwento si Joe Liang na dating nagtrabaho sa Tianjin Customs. Noong bumalik siya mula sa Australia, sinubukan niyang makipagkita sa dati niyang kasamahan. Ang sagot sa kanya, busy ako sa trabaho. Pero nagsuggest na lang ang kasamahan niya na magkita sila sa tapat ng gate ng school habang sinusundo ang anak nito. Sandali lang silang nag-usap. Sabi ng dati niyang kasamahan, mas safe daw doon dahil public place at may mga kamera. Kung makita man sila ng coworker, pwede nilang sabihin na aksidente lang kaming nagkita. Isipin nyo, kailangan mag-alaspay para lang makipag-usap sa lumang kaibigan. Sa mga kumalat na internal documents, nakita na ang mga public servants ay kailangang mag-fill out ng Overseas Relative Registration Form. Ang hindi mag-report, may parusa. Ipinapakita nito na ang CCP ay hindi na lang kontrolado ang kilos mo, kundi pati na rin ang mga relasyon mo. Pinuputol nila ang ugnayan ng China sa labas na mundo. Pati ang mga universidad sa China, parang mga kulungan na rin. Ang mga estudyante at professors ay kailangang mag-swipe ng card para makapasok at bawal ang outsiders. Noong nakaraang taon, isang Chinese-American couple ang pumunta sa Beijing para bisitahin ang may sakit na biyenan na isang retired professor sa Tsinghua University. Pero alam nyo ba, hindi sila pinapasok ng campus security. Kahit na US passport ang pinakita nila at ang bahay nila ay 100 meters lang ang layo mula sa loob, hinarang pa rin sila. Napilitan silang tumuloy sa isang hotel na tumatanggap ng mga dayuhan. Siyempre, hindi mawawala ang kontrol sa internet. Ngayon, mas lalong pinaghigpitan ang paggamit ng VPN. Noong Abril 2026, maraming user sa buong China ang nagreklamo na hindi na sila makakonekta sa VPN. Dati, may mga babala pa o buffer periods, pero ngayon, direct and instant na ang blocking. Hindi lang ito basta pag-upgrade ng firewall. Gumagamit na rin sila ng mga bagong patents para ma-identify ang VPN usage sa mismong mga personal devices. Noong Marso, sa Siaogan, Hubei Province, mahigit 10 pulis ang sumugod para arestuhin ang isang lalaki dahil lang sa paggamit ng VPN para sa foreign websites. Pinatawan siya ng multa ng mga 4,000 pesos. Nakakatawa na nakakalungkot mahigit 10 pulis para sa isang nag-VPN. Mas mabilis pa sila rito kaysa sa mga drug dealers.
Sa Jingzhou naman, isang lalaking nag-install ng VPN para lang manood sa X, Twitter at TikTok ang binigyan ng warning at minulta ng mga 1,600 pesos. Ang nakakatawa pa rito, ginamit niya ang Huawei phone, ang domestic pride ng China, para subukang lagpasan ang restrictions. Epic fail. Sa mga comment sections, puno ng takot at inis ang mga tao. Fine for watching TikTok? Hindi ba TikTok ang success story ng China sa abroad? Sabi ng isa. Sabi naman ng isa pa, ginagawa na tayong North Korea ni Xi Jinping. May isang university student pa nga na inanyayahang isang euphemism para sa interrogation ng pulis dahil lang nakatanggap siya ng verification code mula sa Microsoft Teams. Kinabukasan, tumawag ang pulis at tinanong kung nag-download ba siya ng fraudulent software. Pagdating sa station, kinuha lahat ng litrato ng apps niya at pati bank account numbers niya ay inilista at sinend sa internal group ng mga pulis. Natatakot ang estudyante na baka pati yung records ng binili niyang VPN membership ay imbestigahan. Isang binata naman ang bumili ng 5 magkakaibang VPN pero lahat yun sabay-sabay na nawala ng silbi sa loob lang ng isang gabi. Ngayon, sa mga platform sa Douyin at Xiaohongshu, nagkalat ang mga pulis na nagpo-promote ng legal education tungkol dito. Dahil sa dami ng kailangang bantayan, pati mga AI digital police officers ay ginagamit na rin nila. Isipin nyo, tinatayang nasa 90 milyong tao sa China ang gumagamit ng VPN. Marami sa kanila ay mga foreign trade workers, social media creators at programmers na kailangan ng internet para sa trabaho. Kapag hinarangan mo ang mga ito, paano na ang inobasyon? Paano na ang mga maliliit na negosyo na nakikipag-trade sa ibang bansa? Mukhang wala nang pakialam ang CCP doon, basta ang mahalaga ay kontrolado nila ang impormasyon. Bakit ba nila ito ginagawa? Dahil ang ekonomiya ng China ay nahaharap sa napakaraming problema. Pagbagsak ng real estate, mahinang demand ng mga consumer at unemployment. Malayo ang sinasabi ng gobyerno na bumabangon na ang ekonomiya sa tunay na nararanasan ng mga tao. Maraming kaso ngayon ng social retaliation o mga taong nagwawala dahil sa hirap ng buhay, kaya naman sobrang tense ng CCP. Kaya nilang isakripisyo ang kalayaan ng tao para lang mapanatili ang tinatawag nilang stability. Sabi nga ng isang economist, kapag nagsimulang limitahan ng gobyerno ang legal na paglabas ng bansa, ibig sabihin ay nasa state of heightened defense na ito at mas matindi ang kaba nila kaysa sa iniisip natin. Sabi naman ng isang commentator na si Wang Ho, naging bird frightened by the bowstring na ang CCP, takot na sila sa sariling anino. Pakiramdam nila, hindi sapat ang pagpapagamit ng mga local brands ng phone at computer, kailangang putulin talaga ang lahat ng koneksyon sa labas. 3 ang naging major moves nila. Higpitan ang VPN, hirapan ang pagkuha ng passport at limitahan ang pagkikita ng mga tao sa mga taga-abroad. Sinasadya nilang ipadama sa lahat na walang ligtas para mapanatili ang kapangyarihan ni Xi Jinping. Ang opening up nila ngayon ay formalidad na lang. Sa totoo lang, bumalik na sila sa panahon ni Mao Zedong kung saan pati ang pakikinig sa enemy broadcasts ay bawal. Dahil sa sobrang pagka-extreme at irrational ng mga kilos na ito, lalong nagiging insecure ang lahat ng antas ng lipunan sa China. At dahil dito, ang ekonomiya nila ay mananatiling bagsak at walang direksyon sa mahabang panahon. Kaya mga kabalitang Sina, magpasalamat tayo na kahit papaano, malaya pa tayong nakaka-browse at nakaka-travel. Huwag nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam sa tunay na kaganapan sa loob ng Great Firewall. Hanggang sa muli, ito ang Balitang Sina.